Jordan Poole, kinopya ang galaw ni Curry. May pinasayaw. Stephen Curry at Jordan Poole, pagandahan ng split. James Harden, papalapit na sa Clippers. At isang shooter na naman ang nakuha ng Los Angeles Lakers, pinapirma ng team. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Sumagot si Joel Embiid tungkol sa pagkawala ni James Harden sa practice ng Philadelphia 76ers noong Lunes, bagamat wala siyang tiyak na kaalaman kung ano ang ginagawa ng kanyang teammate na mukhang hindi masaya. Sino nga ba ang may alam? Baka makailangan lang siyang gawin. Wika ni Embiid sa mga reporter, hindi siya sigurado. Ayon kay Kyle Neubeck, sinabi ni Joel Embiid na nagpapatuloy sa pagsasabi na maganda naman ang practice ng team ukol sa pagkawala ni James Harden. Sinabi niya na baka may kailangan lang siyang gawin. Maraming ulat rin ang nagsasabi na wala si James Harden sa Sixers mula Linggo. Hindi dumalo si James Harden sa practice ng Philadelphia 76ers ngayon. Iyan ay ayon sa mga source. Mula Linggo pa ay wala si James Harden kasama ang team. Katulad nung sa media day ng Sixers, narito si James Harden sa Houston, hindi sa Philadelphia, para sa team practice ngayong umaga ayon sa mga source mula sa liga. Matapos pumili ng kanyang $35.6 million na player option, sinikap ni Harden na matrade sa Los Angeles Clippers. Ngunit sa ngayon, tila malayo pa ang kanyang trade at hindi inaasahan ng Sixers ang kanyang hindi pagdalo sa practice noong Miyerkules. May mga usap-usapan ang mga koponan sa mga nakaraang araw, pero malaki pa rin ang agwat sa negosasyon para sa trade ni James Harden papunta sa Clippers. Iyan ay ayon sa ESPN. Matagal nang walang malalim na hakbang sa pag-aayos ng deal. Pinaalala ni ESPN's Bobby Marks na may karapatan ang Sixers na magmulta kay Harden ng $389,082 para sa anumang laro sa preseason o regular season na kanyang pagkukulangang pinayagan ng koponan. Ito ay may tuturing na failure to render services. Mayroon din silang karapatan na magmulta sa kanya ng $2,500 para sa bawat practice na hindi niya dinaluhan. Maaring bahagi ng estratehiya ni Harden ang kanyang hindi pagdalo sa practice noong Miyerkules upang mapanumbalik sa Clippers. Hindi na ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang ganitong paraan para mailipat ang kanyang sarili mula Houston patungo sa Brooklyn. Si Daryl Morey, ang pangulo ng operasyon sa basketball ng Sixers, ay hindi mahilig sa hindi magandang deal sa ganitong mga sitwasyon sa kanyang buong karera. Kagaya ng nangyari sa showdown kasama si Ben Simmons hanggang makipag-trade siya para kay Harden noong 2021-2022. Ngunit sa mga ulat, mukhang hindi naman gaanong interesado ang Clippers na magtangkang mag-offer ng trade assets sa potensyal na deal. Kaya't narito na tayo ngayon, may ilang buwan ng walang pag-usad. Ito ay nag-iwan sa Sixers sa isang kakaibang kalagayan sa pagsalubong sa 2023-2024 season, kung saan isa sa kanilang mahalagang manlalaro ay maaring maglaro o maaring hindi. At kung maglalaro man, maaring hindi rin siya magbigay ng buong pagsasikap sa buong panahon ng kanyang pagkakatira sa Philadelphia. Hindi ito ang pinakamainam na sitwasyon para kay Joel Embiid na kamakailan ay tinanghal na Most Valuable Player o MVP at naghahanap na mapalawak ang kanyang tsansa sa pagkapanalo ng kampyonato. Kaya't ang Sixers ay nagdadala sa isang melodramatikong sitwasyon na tila walang malapit na wakas ngayon. Sa ibang balita naman mga kaibigan, naglakas loob ang Los Angeles Lakers na gawin ang mahalagang hakbang sa kanilang lineup bago mag-umpisa ang 2023-2024 NBA season. Malapit na kasi ang simula ng NBA season at karamihan ng mga koponan ay kasalukuyang ini-evaluate ang kanilang mga player at ginagawa ang mga huling transaksyon o pagpapalit ng roster. Ang Lakers ay mayroon pa lamang isang regular contract spot sa kanilang roster. Subalit, hindi ito kinakailangang punan agad.
Maaring iniiwan ng ibang koponan ang isang bukas na roster spot para sa hinaharap para sa mas malawakang flexibility. Ngunit sa ngayon mga kaibigan, ayon kay Michael Scotto ng hoopshype.com, pumirma ang Lakers ng kontrata kay Louis King, isang point guard. Mayroon siyang karanasan sa NBA, itong si Louis King, at kahit hindi malabong magkaroon na siya ng tsansa na maging isa sa mga huling mapipili sa Lakers. Hindi pa lubos na malinaw kung anong uri ng kontrata ang pinirmahan ni Louis King. Unang kinuha si King ng South Bay Lakers, ang G-League team ng Lakers, sa isang kalakal kasama ang Rio Grande Valley Vipers. Si King ay hindi napili sa 2019 NBA Draft, ngunit pumirma siya ng two-way contract sa Detroit Pistons. Naglaro rin siya para sa Sacramento Kings at huling season sa Philadelphia 76ers. Isa si King na veterano na sa G-League at naglaro para sa mga koponan tulad ng Winchester Knicks, Rio Grande Valley Vipers at Delaware Blue Coats. Sa loob ng 27 na games sa NBA simula noong 2019 to 2020 season, may career average siya na 4.8 points each game yan mga kaibigan, 1.6 rebounds, 0.9 assists at may mga percentage na 41.7 mula sa field, 35.1 mula sa 3-point line at 65 mula sa free throw line. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Painit ng painit ang ating mga basketball updates. At pag-usapan naman natin ang mga interesadong naganap ngayon sa laban sa mundo ng NBA, na kung saan tinalo ng Washington Wizards ang New York Knicks sa score na 131-106 sa kabila sa pangunguna nitong ni Jordan Poole na mayroong 41 points para pangunahan ang Washington sa scoring. Kasama na nga rin dito ang 5 rebounds, 2 assists na mayroong 2 steals. Kabilang na nga rin ang play na ito mga kaibigan, na kung saan ang isang commentator ay sinabing ginaya nga rin niya ito mula kay Stephen Curry. He's cooking right now, taking the ball to the basket. Coulibaly knocks down the three. Poole, a step back. Got it. For Jordan Poole. Talk about Jordan Poole going against an elite defender in Quentin Grimes, and you know he just kind of got that look. He's got great handles. I mean he's putting together a Steph Curry basketball. Tumulong rin naman itong si Mike Muscala na mayroong 20 points at Ryan Rollins na mayroong 13 points. Halatang halata na hindi kinaya ng New York Knicks ang init nitong ni Jordan Poole mula sa pangunguna nitong ni Julius Randle na mayroong 20 points at 10 rebounds. RJ Barrett na mayroong 19 points, 7 rebounds at 3 assists. At speaking of ginaya nitong ni Jordan Poole itong si Stephen Curry, natalo ang Golden State mula sa kanilang huling preseason game matchup laban sa Sacramento Kings. Umiscore si Jonathan Kuminga sa labang ito ng 18 points, 6 rebounds na may 2 assists. Tumulong rin itong si Andrew Wiggins na mayroong 16 points, Darius Saric na mayroong 14 points, 6 rebounds at 2 assists na mayroong 2 steals. Samantalang itong si Stephen Curry ang nanguna sa puntos na mayroong 24 points. Kabilang na nga rin ang isang play na ito. Steph with the step back three. He got it. Curry's got 9, 3 made threes. And off that ball screen, he's anticipating what's going to happen. He knows Harrison's going to switch out onto him. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito sa lahat ng iyong mga kaibigan. Maraming salamat! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.